Kayo, Doon ha? may tumatawag na agad. Alright. At syempre, ang pangako ng Radyo Negosyo sa inyo, ang taong 2010 ay para sa mga empleyado na gustong kumita. Na hindi kailangan mag-resign sa trabaho. Kasi nga nung una kayo, takot sila sa atin kasi parang feeling nila pag nagnegosyo, kailangan sila mag-resign. Ay, totoo. Aalis sila sa kanilang comfort zone, patay kang bata ka, hindi nila gagawin yon. Totoo yun. Kaya gagawin natin, papaasensohin natin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga negosyong pwede nilang gawin habang sila ay nagtatrabaho. Magandang gabi kay RS Francisco. Aking kaibigan RS, hi! Magandang gabi, Carl, Chinky, Yeah, at sa lahat RS. ng nakikinig ng DZMM. RS, gaano ka nakatagal sa networking business? Nasali ako sa networking ng 2004. Alright. 2004. Inintroduce siya sa akin ng isang kaibigan ko. Ang linya ng trabaho ko po ay sa advertising since 1996. Simula 1996 hanggang 2004, sa advertising lang po ang ano ko, ang mindset ko. Hanggang sa 2004, pinakilala ako ng isang kaibigan ko sa isang taong nagne-networking. Nakita ko ang unang impression ko pa nga nun, Carl, Chinky, naku, illegal yan. Racket, Naku, parang ganon. tigilan niyo ako niyan at papahuli ko kayo. Ganun yung unang sabi ko. Okay. Tapos medyo close-minded, which is natural naman sa Pilipino, di ba? Medyo close-minded. Siyempre, pinaghirapan ko yung pera ko eh. Ayoko basta-basta ilustay. Kaya nga ayaw magnegosyo eh. Tapos biglang pinakita sa akin yung presentation, nakita ko na, oo nga, kaya pala ganito, ganto, kaya kakita ng malaki, ganto. Tinry ko. Tapos from then on, doon nabukas yung isipan ko na okay lang na may trabaho po ako bilang sa advertising. Meron akong ginagawang trabaho sa advertising. Pero on the side, meron po akong sideline na multi-level marketing or networking. Networking. Ayan. Yes po. Mamaya, teka, hindi na pala mamaya, ngayon na. Ngayon na. Tara Dahil na. napakaraming nagte-text dito, no? Yun lang. At syempre, ang Radyo Negosyo po, ang gusto namin gawin ay abangan ninyo yung mga ganitong klaseng kakaibang mga negosyo. Kasi akala ng ibang negosyo, magtatayo ng karinderya, magtatayo ng sari-sari store. Hindi lang po ganun. Kasi pwede nating pasukin itong mga ganito. Pangako namin sa isang araw, one of these Saturdays, lahat naman ng mga direct selling. Yung mga branded, yung mga from Boardwalk to Avon to Natasha, pagsasama-samahin natin dito. Napakaganda nun. Gagawin natin yan. Isa naman pangarap ko, basta marami po kami naka-line up. At ito nga inuna ko, yung networking. Dahil ang nakita ko, nung minsang inimbitahan mo ako sa opisina mo, ang upo ka dyan. Opo, Kuya Carl. Ako, baka mapatay yung mic mo, ha? Nasa akin ang kontrol ng mikropono mo, RS. Namamatay ni Michael. RS, nakita ko mga estudyante, college students, saka uniform pa. Maraming kilala ko kasi mga nursing. Oo. Sabi ko, anong ginagawa dito? Sabi ni RS, kasi kinidnap lang ako niyan. Hindi ko alam na pupunta ako doon. Hindi, ang explanation yan kasi yung Life Center, isa sa napakagandang spa na napuntahan ko dati. Talagang nung tinayo ko yung front row, along with my partner si Sam, sabi ko gusto ko makapartner ko yung Life Center na yan. I'll do everything para makasama ko naging tong Life partner. Center. Naging partner. Dinala ko doon, kinidnap ako. Yan naman yung uso sa networking. Bigla no time sine, kain tayo sa labas. Tapos mamayang konti, nandun ka na. Nag-represent na. Ay, maya-maya pagdating ko doon, sabi ko, ang daming, pagpasok ko, hi sir, anong ginagawa niyo dito? Sir, nagninegosyo. Ha? Then tell us more. How, networking, ikwento mo muna paano yung sistema ng networking. Actually, well, let's start off with the premise na, is networking good or bad? Kasi di ba, basically, I'll take it from... Teka muna, what is networking muna? Networking is actually parang it's a way of selling your product na against the grain, meaning hindi ka nadadaan sa mga above the line advertising. Kasi syempre pag gumamit ka ng mga endorsements, ng endorsers, magbabayad ka ng milyon-milyon, doon mapupunta po yung budget. Magpe-place ka ng airtime sa TV or kahit sa radyo, meron pa rin budget doon. Ang networking po, sa kabilang ruta po siya dumadaan. Meaning po, yung budget po ng advertising, imbes na pumapunta sa isang artista o sa isang malaking TV show o ano na ibabayad na milyon-milyon, napupunta po as commission ng mga ahenteng nagbebenta ng produkto. Carl, ang sinasabi niyang above the line para sa mga nakikinig sa mga radyo. Define above the line and below the line. Ang above the line kasi, yun yung traditional na nagpapaano ko sa dito, radyo. yung dito, radyo, TV. So, imbis na yung commission na na ibabatos doon, milyon-milyon na binabayad sa artista, ibinibigay na lang sa tao. At saka yung networking, kasi doon din ako nanggaling, yun yung industry. Kaya nga, actually hindi ka co-host ngayon.
subject matter Resource, expert ka ngayon. resource Oo, person tatanungin din. kita rin mamaya. Akala mo, hindi ko alam. Hindi, Oo, ano lang, kaya. nagpapaliwanag lang. Sige, sige. Hindi, isang grupo ng mga tao, isang lupon ng mga tao na nagbebenta ng produkto. Tapos, ito yung tinatawag naming pinaka-epektibo dahil ito yung tinatawag nating word of mouth advertising. Great. Oo. Kasi yung mga tao, mas komportable. Kunyari, ako nagkasakit ako, Carl. Kanyari, may kakilakang doktor. Hindi ako pupunta ng Yellow Pages tapos maghanap ako ng doktor. Correct. Ang mga tao, Carl, baka may kakilala ka naman doktor. Oo, kaya nangyayari yan. Kurt, Mas sino manifest nag-aalaga ng skin mo? Bakit ganyan na edad mo, ganyan pa? Yun. Pag sinabi ko, ayun. Yun. Pick up yun. Doon na pupunta lahat. Oo. Doon na pupunta. So, pagka Totoo. nag-refer yung tao, immediately, meron siyang makukuha. Ngayon. So, parang ikaw ang Totoo. gumawa ng sarili mong negosyo. Pero, hindi ba Chinky and RS and mamaya yung may isa pa tayong subject matter expert kasi isa siya sa mga networkers. Yeah, Christian no? and Giselle Si are Christian with and Giselle. Mamaya ha, kung magkano kinikita nila Yan, dito. yan. Ha? Mamaya, pag-usapan. bibigyan tayo ng balato. Mamaya, oo. Ang tanong muna, pero networking had a bad reputation. Yes, yun. Nagkaroon siya ng masamang reputasyon kasi sabi nila sa Amerika tumakbo yung may mga brands na tumakbo sikat na sikat sa Amerika pero hindi nag-work sa Philippines. Totoo yun. Bakit? Ba't nagkaroon ng bad reputation? Linisin muna natin ang bakuran ng networking. Opo, yun. Basically, ang rason po kaya nagtayo po ako ng front row is para i-prove po sa mga Pilipino na hindi po lahat ng networking scam or masama. Kasi normally, ganun talaga, lalo sa mga kaibigan ko sa advertising na medyo mataas ang kilay. Pag sinasabi kong, nagtayo ako, meron ako networking, meron akong ganun, ay naku, scam yan, naku, kalokohan yan, naku, wag mong gagawin yan. Parating ganun marinig mo. Kasi nga, hindi ko masisisi sila kasi napapanood nila sa TV, napapanood nila narinig sa dyaryo, sa radyo, naloko si ganito, naloko si ganyan. Mamaya. Oo, di ba? Kayo Nangyari. din kita. It happened to me. Ayan, kaya naku, napakagandang usap. Ano yun? Oh. Say, Ano kwento po yun, ng konti. tita? They used the name of my nephew. Okay. Na, Ano binentahan sa inyo? They were in, Ano pong produktong binibenta? tinapay. Tinapay. Making bread. Tapos? Yung pandesal. Okay. Pandesal making. Oo, tapos? Nahingi sila Tapos sa akin ng naka-network yung tulong na taray. gano'n. Eh, siyempre, ako naman. Ayan. Kaya, Nagpadala akong by Western Union. Ay, nako! Mahirap po yung ganyan. kaya nga kaya kami nandito po, pag-uusapan natin ng networking, Yes. hindi lang para makilala niyo yung front row. At maaring ma-consider niyo isang pwedeng yung pagkakitaan yung front row